Ikaw ba ay nakakaranas ng ganito sa iyong TV? Kumukurap-kurap ang flickering screen. May mga napanood kasi ako at nag-research na rin at nagbasa-basa. At alam nyo ba, ang most probable cause ng ganitong sira ay sanhi ng pagloloko ng timing controller board na hindi kailangan ng eksperto para masolusyonan ang ganitong problema. Ang kailangan mo lamang ay lakas ng loob. At kung papanoorin nyo ang video na to hanggang katapusan, ay ituturo ko sa inyo ang proseso ng pagto-troubleshoot ng ganitong sira. At paki-like, share, and subscribe na lang para lumagulago naman ng aking channel. Let's start! Nilinis ko muna ang likuran ng TV dahil sobrang dami ng alikabok kanina at baka sumiksik pa sa mga contacts at mag-cause pa ng short circuit. Ugaliin na rin na lagyan ng mga rubber ang mga corner para maiwasan ang mga gasgas. Ito nga pala ay first time kong bubuksan dahil hindi na rin naman siya under ng warranty. Ang brand nga pala ng TV na to ay Kuka na nabili ko sa Lazada. Noong panahon na marami pang bawal, panahon ng pandemic. Kaya in-order ko na lang ito online at pinadeliver. Ang method na ating gagawin, ang parts niya ay makikita dito sa gitnang bahagi ng TV. At mostly, pare-parehas lang naman ang mga design ng TV. So applicable din to kahit sa aling brand ng TV. Pero hindi lahat. There is always exemption to the rule. Hindi mo na kailangan buksan ang buong likuran ng TV kung may partition sa gitna. Gitna lang ang babaklasin. Ang timing controller na aking hinahanap, specifically, ang ribbon nito ay makikita sa gitna. At sa aking mga napanood at nabasa, laging dalawa yan. Meron sa left at meron sa right. Nakabaliktad lang pero mababasa dyan ang tikon. Ang tikon kasi ang nagko-convert ng mga video signal galing sa mainboard papunta sa screen. At hindi lang flickering ang symptoms nito. Pwede ring no picture, colored vertical lines, at mga distorted images. Ang una nating gagawin ay magtatanggal tayo ng isang ribbon. Unahin na muna natin itong nasa left, pero kapag nasa harap ka ng TV, ito yung nasa right. Itulak mo lang ang kanyang lock paitaas at hatakin mo naman ang dahan-dahan ng kanyang ribbon. Sensitive ang kanyang mga pins at mga contacts dahil sobrang liliit nito, kaya't huwag magmadali. At siya nga pala, safety first. Habang ginagawa mo ito, dapat patay ang iyong TV at nakahugot ang iyong power supply. At kapag hugot na ang isang ribbon at sigurado ka na hindi didikit ang mga contacts, saka mo lamang isaksak ang power supply at i-power on mo na. Ginagawa natin ito para matukoy kung anong ribbon ba ang may problema, kung sa left ba o sa right. At sa aking nakikita, ang right side na kung saan tinanggal natin ang ribbon ay may white screen. Normal yan dahil wala siyang communication, naka-bypass. Pero dito sa left side, duda ako dahil nakasaksak ang ribbon yan. Dapat yan may image. So malamang na ito ang may problema pero makikita natin yan kapag siya naman ang ating binaypass. Kung siya ba talaga ang salarin. Ngayon naman sa pagbabalik ng ribbon ay i-slide mo lang forward at dapat sentrong-sentro ang ribbon. At kapag sigurado ka na lapat ang mga contacts ay itulak mo na ang lock at dapat may maririnig ka na snap. Ngayon naman, itong kabilang ribbon naman ang ating ibabypass o tatanggalin sa kanyang mga contacts. At laging ugaliin na dapat walang power habang ginagawa natin ito para maiwasan na rin ang damage sa ating sarili at damage sa ating TV. At ang resulta, ito yung sinasabi ko kanina. Ngayon kasi, ang nakasaksak itong right side. Normal ang image na lumalabas. At dito naman sa left side, na ngayon ay nakabypass o nakahangang ribbon. Sa tingin ko, ito ang may problema. Pero hintayin muna natin ang image ng right. Kung kapag nakabunot ba ang left side, ay hindi ba ito magpi-flickering para masigurado lamang na ang right ribbon tiko natin ay walang problema.
At after observation nga ay wala naman akong nakitang flickering kapag nakasaksak ang right ribbon tikon, so gagamitin na natin sa left ribbon ang method na tinatawag na tape method. Ang isang ribbon nga pala ay composed of 60 pins. Binilang ko talaga yan. Ang liliit lang yan. Halos hindi mo makita ang mga pagitan. At dahil nga 60 pins ito, hindi mo matutukoy kung nasaan ba talaga ang sira. Kaya ito ay trial and error. Walang mali dito. Yung iba by 5 ang nilalagyan ng tape. Yung iba naman by 10. At ako, ang ginamit ko, yung lapad ng scotch tape, hindi ko muna binawasan. At ito ay dinikit ko from pin 1 to pin 34. Ang resulta ng aking first trial, palpak. No! Lumala pa yata, nagkaroon pa ng mga vertical lines. Dahil sabi ko nga, ito ay trial and error. At sa aking mga napanood, ay ganun din naman ang kanilang mga ginagawa. Sa akin namang second trial, ang tinapan ko naman ay from pin 26 to pin 60. Sa kabilang side naman. At ang resulta, palpak pa rin. Marami pa akong trial na ginawa at nilipat ko na nilipat ang pwesto ng tape. Niliitan ko ang lapad neto hanggang sa huli na aking tinapan simula pin 7 hanggang pin 18. Tingnan nyo ang resulta mga bossing. Success! Totally nawala ang flickering. So nasa pin 7 hanggang pin 18 ang signal na sira. Pero hindi ko na iisa-isahin dahil yung mga eksperto talagang iniisa-isa ang pagtetest niyan hanggang sa matukoy nila kung ilan pins lang talaga ang sira. At hindi rin laging ganito ang resulta. Minsan sa ibang pins ang sira. Hahanapin mo na lang. Basta't matyaga ka, masosolve mo ang problema. Para matest naman kung hindi na ba talaga babalik ang flickering, ay nanood ako simula na ito ay aking magawa ng hapon hanggang gabi. At kung nagustuhan nyo ang ganitong content, paki-like, share, and subscribe na lang dyan mga bossing. Hanggang sa susunod na mga tips.